Sa pananampalatayang Katoliko, si Panginoong Kristo ay hindi lang siya sugo, no? Hindi lamang siya propeta para sa amin. Siya ay anak ng Diyos or Diyos mismo. Sa tingin mo, sino ang may mataas na pagkilala at paggalang kay Jesus? Kaming mga Kristiyano na gumagalang sa Kanya bilang anak ng Diyos at bilang Diyos mismo? O kayo na tao lang o propeta? Sino sa tingin mo ang may mataas na paggalang kay Panginoong Kristo? Pagiging Diyos niya o pagiging tao lang? Sa tingin mo, sino? Kami o kayo? Okay, Islam po ang may mataas na paggalang. A few moments later. Mr. Moderator, ang tanong ko, kasi pinapili ko siya kaganina kung sino sa tingin niya ang may mataas na pagkilala at paggalang kay Kristo. Kasi sa kanila, sabi niya, gumagalang sila kay Kristo bilang tao at propeta, bagko sabi niya, sugo lamang. Sa atin, hindi lang siya sugo, hindi lang siya tao, hindi lang siya propeta, kundi kinikilala natin siya na Diyos. Tinanong ko sa Mr. Moderator, sino sa tingin mo ngayon ang may mataas na pagkilala at paggalang kay Kristo? Kami na gumagalang bilang Diyos din? O siya na hanggang tao lang, hanggang propeta lang? Sabi niya, mas mataas na yung paggalang nila. Kaya sinundan ko ng question, Mr. Moderator, ibig ba niyang sabihin, sa katuruan ng Islam, mas mataas ang antas ng tao kaysa antas ng Diyos, Mr. Moderator? Yes or no ang question? Koy, categorical, no? Rule number 2, bro. Mayroong kang counter, bro, James? O sasagutin mo na categorical, then 20 seconds pagsagot? Okay, so ang sasagutin ko po direct, no? Okay, So, so sa categorical po, mas mataas po ang pagkilala sa isang tao lamang. Mas mataas po ang pagkilala sa isang tao lamang. Mas mataas po ang pagkilala sa isang tao lamang. Car bag, sauce in hand. lahat ng mga nanonood at nandito po tayo sa punto por punto at may magaganap po tayong magandang talakayan sa pagitan po ng isang Muslim at isang Katoliko. Sa magitan po ni Brad John sa Katoliko at James Santola naman po sa Muslim. Sa gabing ito ay medyo kakaiba po ang debating ito kasi pareho silang affirmative. Sino mas gumagalang kay Kristo? Muslim ba o Kristiyano? So, dahil pareho kayong affirmative, sino mauna sa inyo, bro? Bro Jundry, ikaw mauna? Yes, bro. Okay, sige. Okay. Alright. So, basahin ko lang po muna itong ating rules and regulation. At bago basahin ang regulation, para official po tayo mag-start ng debating ito. Pakilala ka muna, bro Jundry. Alam ko, kilala ka para lang, Sige, officially. bro. Okay. Alright, so good evening mga kapuntos, no? At sa lahat po ng mga viewers dyan ni Brother Fred, isang pinagpalang gabi po. Ito po ang inyong abang lingkod, si Brother John Ray. At isa po tayo sa co-host po ng programang Punto por Punto. So, yun nga, no? Ito po ay comparative study na kung saan po tatalakayin dito kung sino po ang may mas mataas na pagkilala, paggalang kay Panginoong Kristo. Mga Kristiyanong Katoliko ba? Or ang mga Muslim? So, antabayanan niyo po mga kapatid dahil para po ito sa ating ikatututo at ikalalago ng ating pananampalataya. Again, ito po ang inyong abang lingkod, Brother John Ray. Back to you, Mr. Moderator. Yan, maraming salamat po. At sa panig naman po ng Muslim na si Brother James Antolan. Bro, pakilala ka lang, bro. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na po sa gabi pong ito ay magkakaroon po tayo ng isang magandang talakayan po, no. So ito pong talakayan po na ito ay wala pong personalan dito. So ito ay pag-aaral lamang, ano po mga kapatid. So ako nga po pala, no, si James Antulan na mula po sa Cotabato City. Opo. So ako po ay tatayo bilang affirmatibo din sa paksang pagdidiskusyonan namin ng ating kaibigang si Brother John Ray na mula sa Catholic Church po, no. So yun nga po, no, ang paksa ay sino ang tunay na gumagalang kay Isa alayhi salam.
Ano po. So magandang gabi po sa inyo. Ganon din sa inyo po, Mr. Moderator, back to you po. Ayan. Good evening po sa inyo lahat. Po si Fred TV. Tumatayong moderator, timer ng debateng ito. At meron po kayong 10 minutes na latag, 10 minutes na question and answer sa unang latag. At ganoon din po sa pangalawang latag, 10 minutes na latag at 10 minutes question and answer at 5 minutes naman po sa conclusion at may tig 1 minute naman po kayo sa pasasalamat. Okay. Right, so officially po, start po ang ating debate ngayon pero bago yan, kailangan natin na basahin ng rules and regulation. Debaters Convention Rules and Regulation. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20-second max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasalita ng moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang questions, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lumalampas ng 20 seconds at ang moderator at admin ang magbabantay ng 20-second time. Number 3. Kung walang sagot sa categorical o hindi categorical na question, next question agad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lamang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng tinatanong lamang ayon sa itinindig ng affirmative or negative side at sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner kung ano man ang inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto ang kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no pro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin and moderator's decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pag-aasayos ng debating ito. At tanong ko lang po ng moderator sa inyo, ito po ba ay sinasangayunan ng both debaters? Sangayon po ang first speaker, Mr. Moderator. Bro James? Bro James, nakamit kaya ata. Nandito ba siya? Nawala yata si Bro James. Wala nga. Baka itong Nawala Infinix. Siya ba itong Infinix? Bro Jando? Nawala si Bro James, bro. Siya ba yung Infinix, bro? In-accept ko yung isang ano. Ay, nagre-request. Ayan. Accept mo, bro. Yan. Bro, pa-co-host mo si ano, bro, Jando? Infinix, baka siya yan? Siya ba yan? Infinix? Unmute. Unmute, bro. Infinix X725, 6725. Naririnig na ako, bro. Ayan, dinig ka na, bro. Marinig Okay. Okay, nadinig mo ba yung binasa kong rules and regulation, bro? Yes, bro. Naririnig ko po, Okay, Mr. Moderator. agree ka naman siguro doon, ano, bro? Opo, agree po ako doon sa lahat Okay, ng okay. roles po. Okay, salamat, bro. Okay, so. Teka lang. Ayan, okay. So, Junri, okay ka na? Ready ka na? Okay, Mr. Moderator, ready na po. Okay, so nasa taas ang time. Pag nag-start ka na, bro, mag-start na yung time mo. Sige, bro. Alright, maraming salamat Mr. Moderator. So, umpisahan na po natin mga kapatid, no, ang atin pong paksang pag-uusapan. Kung sino po ba sa dalawang relihiyon ang may mataas na pagkilala, paggalang sa ating Panginoong Jesucristo, no, ang mga Katoliko ba o itong mga Kamusliman. Sa dalawang relihiyon po mga kapatid, mayroon pong commonalities, no? May pagkakaparehas yung amin pong pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung pagiging Mesiyas, pagiging sugo, no? At saka pagiging salita ng Diyos. So yan po yung commonalities.
Pero ang pinagkaiba, kasi sa Quran, sa Surah 345 kasi, although kinilala nila si Panginoong Kristo na Mesiyas, siya ay anak lang ni Maria. So yan po ang una, no? Sa Quran, si Jesus ay Mesiyas pero anak lang ni Maria. While sa Biblia po mga kapatid, no, John 1:42, kinilala din siya na Mesiyas, si Panginoong Kristo bilang Kristo, pero hindi lang po siya anak ni Maria. No? Dahil sa John 16:13-16, nung tinanong ni Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad, sino ba ako sa tingin ng mga tao na anak ng tao? At ang sumagot, ang unang pangulo ng Iglesia Katolika na itinalaga ng ating Panginoong Kristo, si San Pedro. So basahin po natin kung ano po ba ang titulo ni Panginoong Kristo, no, bilang isang Mesiyas. Siya ba ay simpleng anak lang ni Maria? Basahin po natin mga kapatid dito po sa 16 at saka 15:16 ng Mateo, no, ang isa po sa titulo ng ating Panginoong Kristo, kasi sa kanila Mesiyas pero anak lang ni Maria, no? We also believe that Christ is the Messiah, the Son of Mary, pero hindi po anak lang ni Maria si Panginoong Kristo. Ito po ating mababasa sa Matthew 16:15-16, na matapos tanungin ni Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad, sabi dito, He said unto them, But whom say ye that I am? Tinanong niya kanyang mga alagad. At sumagot po San Pedro, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. No? Si Panginoong Kristo, hindi lang po siya anak ni Maria, anak din siya ng buhay na Diyos, the Son of the living God, mga kapatid. So dito pa lang, mas mataas pa rin po ang pagkilala, ang paggalang ng mga Katoliko sa ating Panginoong Kristo kaysa mga Kamusliman. Dahil si Panginoong Kristo, hindi lang po siya anak ni Maria, anak din siya ng Diyos na buhay. At kung titingnan niyo po, sa gramatikan, naka-proper noun po, no? Naka-uppercase S po. Ibig sabihin, siya lang ang may dala-dala ng titulong Son of God. Hindi po katulad sa atin, mananampalataya, na tinawag din tayong mga Son of God. Pero yung pagiging Son of God ng Panginoong Kristo ay natatangi yon. Kaya nga sa John 1:18, tinawag siya na bugtong na anak or the begotten Son, no? The only begotten Son of God, si Panginoong Kristo, mga kapatid. No man hath seen God at any time, the only begotten Son. Meaning, sa Tagalog pa, natatanging anak. So, hindi po yan katulad sa pagiging anak ng mga mananampalataya, mga kapatid, no? Dahil siya ay natatanging anak. Ano po ang ibig sabihin ng pagiging begotten Son niya? Sa theology, siya po ay tinutuluhang eternal Son of God. So ganyan po ang pagkilala natin kay Panginoong Kristo, ang ating paggalang sa Kanya. Kinilala natin siya hindi lang anak ng Maria, kundi anak po ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, eternally, Christ already existed together with His Father. So mataas pa rin po ang pagkilala at paggalang natin sa ating Panginoong Kristo. Isa pa, sa Quran chapter 4, verse 171, kinilala nila na si Panginoong Kristo ay Mesiyas pero sugo lang ni Allah. No? May nakalagay talaga sa Quran nila, sugo lang ni Allah. Sa atin, si Panginoong Kristo sugo din, no? Pero hindi siya sugo lang. Dahil siya ang Diyos anak na sinugo ng Diyos Ama. So mataas pa rin ang ating pagkilala at paggalang kay Panginoong Kristo bilang sugo. Hindi lang sugo ni Allah, kundi Diyos anak na sinugo ng Diyos Ama. Dahil sa Isaiah 40, verse 3, hinula na ni Yahweh na mayroon siyang ipapadalang sugo na maghahanda sa daan ng Panginoon. Ano, at ang sugo na iyon ay si John the Baptist na maghahanda sa sugo sa Panginoon, no? At natupad 'yan sa panahon ni John the Baptist, Matthew 11:10 and 11. Kaya sa Mark 1:1-3, sinabi doon na ito ang aking sugo na naghahanda sa daan ng Panginoon. Sino ba yung Panginoon na yon na naghanda, na ipinaghanda ng isang sugo na si John the Baptist? Malakias 3:1, si Yahweh. No, kaya kung babasahin mo ang Malakias 3:1, dalawang sugo ang binanggit. Sugo na ipapadala ni Yahweh at isang sugo na si Yahweh mismo.
So yung pagiging sugo ng Panginoong Kristo, hindi lang po sugo lang ng Diyos, kundi siya ay Diyos mismo na isinugo ng kanyang Ama. So mataas pa rin nating pagkilala kay Panginoong Kristo, mga kapatid, bilang sugo. No? Sugo siya ng Diyos Ama. Pangatlo, yung pagiging salita ng Diyos, doon pa rin sa kanilang Quran, chapter 4, verse 171, si Kristo ay kinilala rin nilang Kalam Allah, no? Meaning po ng Kalam Allah, salita ng Diyos. Pero sa Quran naman nila, chapter 3, verse 59, si Kristo, although siya ay salita ng Diyos, created lang siya. Nilikha siya ni Allah katulad ni Adan. Yan po ang nakasulat sa kanilang Quran, no? 3:59. No, nilikha lang siya katulad ni Allah o katulad ni Adan, no? Pero sa Biblia, sa pananampalatayang Katoliko, katulad din sa mga Muslim, naniniwala tayo na si Panginoong Kristo is Kalam Allah, no? The Word of God, John 1:1. Pero sa John 1:3, hindi lang siya, although siya ay salita ng Diyos, hindi po siya created, bagkus creator. No, basahin po natin mga kapatid, no, Mark 1 sa John 1:1, kamatres, no? Kung ano ba si Panginoong Kristo, mga kapatid? Kasi sa kanila created no? Si Panginoong Kristo sa kanila ay the Word of God, pero nilikha. So, ang baba ng tingin nila kay Kristo, no? Created lang. Sa atin, Word of God pa rin si Christ, pero creator, manlilikha. So, mas mataas pa rin ating pagkilala at paggalang kay Panginoong Kristo. So, tingnan natin mga kapatid, ang John 1:1. So, sabi dito sa English na salin, sa AMPC, in the beginning, before all time, was the Word. So, sino yung Word? Christ, no? Sa Arabic niyan, Kalam Allah. Yung the Word, no? Kalam Allah, the Word of God. And the Word was with God, and the Word was God Himself. He was present originally with God. Sabi sa 3, all things were made and came into existence through Him. And without Him was not even one thing made that has come into being. So walang anumang na-create sa mundong ito kung wala po ang ating Panginoong Kristo, ang Kalam Allah. So, ganun pa rin mga kapatid, napakataas pa rin ang antas ng ating pagkilala at paggalang sa the Word of God, the Kalam Allah, ang ating Panginoong Kristo, ang Mesiyas. Again, sa kanila, si Panginoong Kristo, although kinilala rin nila na the Word of God, the Kalam Allah, but sa Surah 3:59, created lang si Christ, created being. Sa atin, kinilala rin natin siyang the Word of God, no? Kalam Allah, pero creator. So, sino ang may mataas na pagkilala at paggalang kay Panginoong Kristo between two big religions, Catholic ba or ang Islam? Of course, napakaklaro na mas mataas ang ating pagkilala at paggalang kay Panginoong Kristo. Dahil si Kristo sa atin, hindi lang siya Mesiyas na anak ni Maria. Siya ay Mesiyas na anak ng Diyos. Sa mga Muslim, si Panginoong Kristo, Mesiyas pero anak lang ni Maria. Sa atin, si Panginoong Kristo, Mesiyas na sugo ni Yahweh na Diyos. Sa kanila, Mesiyas din pero sugo lang ni Yahweh. Ang baba pa rin. Sa atin, si Panginoong Kristo, the Word of God, the Creator. Sa kanila, si Panginoong Kristo sa kanila, Kalam Allah, the Word of God, but created. So, sino sa tingin niyo mga kapatid ang may mas mataas na pagtingin, paggalang, at pagpapanampalataya sa ating Panginoong Kristo? Di ba obvious na tayong mga Katoliko? Kaya nga nung pinupo sa akin ni Brother John to na ito na yung gusto niyang tema, sabi ko nga, bigti itong tema na to, no? Isinugal niya ang kanilang pananampalataya na ang layo sa ating pananampalataya. Maraming salamat po, Mr. Moderator. Ayan, maraming salamat po. At yan po nagtatapos ang unang latag ni Bro John Ray ng Roman Catholic. Okay, Bro James, ready ka na ba sa ating question and answer, bro? Bro James, sabi siya.
Baka hindi siya, Brother Jando, pwede mo siyang i-ano, Brother Jando? I-co-host, bro, kasi baka hindi siya naka-co-host, Brother Jando. Bro, paki-co-host si Brother, ano bro, Brother James, yung N Phoenix, Brother Jando. Ayun. Okay na, bro. Okay na po. Hindi po kasi mic ko eh. Mm-mm. Okay. Okay, so question and answer na po tayo. Sige bro, pag nag-start ka na, mag-start na yung time mo bro. Okay. So unang tanong sa iyo, Brother John Ray. Ano po ba yung paksa natin? Patutunayan ang paksa ba natin ay alin ang tunay na gumagalang kay Jesus na anak ni Maria? Islam or Christianity? Well, based sa proposed tema mo at binanggit mo nga kaganina na it's a comparative study kung sino sa dalawang relihiyon ang may mas mataas na pagkilala or paggalang kay Panginoong Jesucristo. Kami ba or kayo? So, kaya nga sa stand ko, pinakita ko as a comparative na mas mataas talaga ang sa amin. Kasi sa inyo, siya, Mesiyas lang anak ni Maria. Sa amin, siya, Mesiyas na anak ni Maria na anak Next ng question. Diyos. The God Himself. Next question. Okay, next question. So ang paggalang ba no kay Jesus ay nakabatay sa paniniwala sa kanya bilang isang buktong na anak ng Diyos. Tama o mali? Yes, nakabatay din yan dyan kasi bilang naniniwala sa kanya, dapat alam natin yung kaniyang katayuan. Kami, alam namin na siya ay bugtong na anak. Kayo, hindi kayo naniniwala na bugtong siya na anak. So, mas mataas yung pagkilala at paggalang namin sa kanya. Kasi nga, sukdulan, pagiging anak ng Diyos sa inyo, hanggang sugo lang, hanggang anak lang ni Next Maria. question, bro. Kaya mas mataas Next pa rin ang question. sa amin. Okay, next question. So meron pa akong premise, no? Ito po ay mula sa talata po ng Biblia bago po ako magtanong. Objection, Mr. Kapitulo Moderator? 20. Okay. Press po sa time. An objection bro? Yes, yung gagamitin niya ay hindi pa po ginamit based po sa ano. So, paki-direct na lang yung tanong, Mr. Moderator. Okay, may counter ka ba? Counter po, Mr. James? Moderator. Sige bro. Okay. Ito po ay premise muna po, no? Ayon din ito po sa kanyang pinagsasabi na dabigatin san. Opo. So meron po Sige. itong cognate doon. Okay. Ito po is valid po. Okay, so bilang moderator bro, hindi pa naman narinig ng moderator o natin kung anong itatanong mo, premise mo bro. Sige bro, tuloy mo yung premise mo bro, then i-justify natin kung nilatag ba niya o hindi. So, sige bro, tuloy mo lang, tuloy na tayo. So babasa po muna ako, no? Ito po ay nasa talata po ng Juan, Kapitulo 20, versikulo 17. Ang sabi po dito, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus, sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So ilan po silang magkakapatid doon at sinabi mong bigatin san? Mr. Moderator? Yeah, objection po sa time. Yes, kasi nag-object ako kanina. So, sasagutin ko ba yung Okay. Mr. Moderator? Kasi hindi ko nga so, ginamit okay. yung John 2017. So, ganun talaga, no, bro James, kasi nasa rules naman na inagrihan mo. Mag-ruling na ako, no, kasi nasa rules na inagrihan mo na ang unang inalatag, sa unang latag, yun lamang, doon ka lamang magtatanong, bro. Nasa rule number 3 yun, bro. Asa number 5, rule number 5, bro. So, pwede bang ibahin mo yung question, bro? Ayon lang dyan sa nilatag niya, bro. Bro James? Okay. So, okay. So sabi mo kasi kanina, bigatin saan? So ang tanong ngayon, no, ang tanong po ngayon, sa loob po ba ng buong bersikulo ng Biblia, wala po bang ibang binanggit si Yahweh na kanyang anak? Okay. Meron Yes. wala? Yes, meron, no? Pero dahil tinanong mo ang Biblia, you may know also dapat na pagdating sa sonship, there are 3 types of sonship in the Bible. Eternal sonship, yung royal sonship, at yung pagiging mananampalataya. So si Panginoong Jesucristo, 3 ang kanyang titulong hinahawakan. Bilang kapatid sa mga Hudyo, siya ay may Next kapatid. question, bro. Pero, Next question. okay. Okay, next question. So, doon po sa ginamit mo na John 1:1, alam mo po ba ito ang original teksto po nito na nasa Koine Greek po?
Alam niyo po? Objection, Mr. Moderator. Most of the time, objection bro. Yes, unang-una, Mr. Moderator, ang topic is about sino ang may mataas na pagalang. Okay? So, not necessarily na kinakailangan pa naming pumunta sa mga technicalities. Dahil sinusukat lang po dito, Mr. Moderator, kung sino ang may mataas na pagalang. Ang paggamit ko sa John 1:1, kahit hindi na po tignan ang original Greek, ay para ikumpara yung kanilang paniniwala sa paniniwala namin. So, I think Okay. out of topic na po yung pagiging Greek, Mr. Moderator. Okay. Pakato po, Ah. pakato. Counter bro. Sige, counter ka bro. Mr. Moderator, ginamit po niya kasi yung Gen 1:1 kanina. Ano po? So alam po natin na si Jesus naman po, hindi naman po Pilipino at hindi naman po Greek. Bagkus siya po ay ang kanyang wika ay Aramaic. So ito po ba ay invalid na question po o valid? Yun po ang ano. Okay, so bilang moderator, pwede ka naman magtanong about Greek at kung sa Greek, kung sa translation, pwede mo naman itanong yan. Kaya lang hindi natin siya mapipilit kung hindi niya sasagutin yon. Kasi hindi naman po tayo nagpapaligsahan dito sa pagalingan ng Greek at pagalingan ng Tagalog o Bisaya. So para sa akin, valid yung question mo pero hindi natin mapipilit yung tinatanong mo dahil hindi po tayo nagdadebate according sa Greek or sa ano. So ang title po, ang debate natin ito ay sino ang mas gumagalang. So next question bro. Okay, next question. So dahil nga ginamit mo ang Gen 1:1 na sabi mo ay hindi lamang siya creation but siya po ay creator, another creator, opo, no? So ang Diyos po ba ay lumilikha po ba sa pamamagitan ng salita? Yes or no? Well, according po sa John 1:1, kaya nga through Him, no, si Kristo is the Word of God through Him, sa pamamagitan niya. Kaya nagkaroon ng creation sa pamamagitan ni Kristo as the Word of God. Pero ang pinag-uusapan natin dito, sino ang may mataas na pagalang? Diyan ka magsintro. Kasi, Next question bro. okay, Next Mr. Moderator, question. maraming salamat. Okay. Dahil nga ang paksa po natin ay ayon po sa kung sino ang may mataas na pagalang, Islam or Christianity. Bagkus ang mga talatang ginamit mo, John 1:1. At pinagbabatayan mo yung salita ng Diyos. Ang tanong, dahil nga ang Diyos ay lumilikha sa pamamagitan ng kanyang salita, yun po bang paglikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita tulad po sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 6 o 13, ano po? Na magkaroon ng liwanag. Yun na po ba ay Diyos dahil salita po ng Diyos? Mr. Moderator, I think the question is out of topic, Mr. Moderator. Wala na po sa pinag-uusapan, Mr. Moderator. Ang aming debate, Mr. Moderator, no, objection is about sino ang may mataas na pagkilala, no? So, I think it's irrelevant, Mr. Moderator, kung pag-usapan pa namin kung yung light na iyon ay ang salita ba or hindi, Mr. Moderator. That is out of topic, Mr. Moderator. Sino ang may mataas na pagkilala at paggalang kay Kristo? Hanggang doon lang, Mr. Moderator. Okay. Mr. Moderator, wait lang, hindi pa nagsalita Mr. Moderator. Naka-off ka, Mr. Moderator. Teka lang, medyo nawala yung timer natin. Nasa 5 minutes pa yan, kaya tandaan ko eh. Teka lang, medyo nawala yung sa apps natin. Oh, yan, 5 minutes. So, yun Right, po so ang aking, nakaka- Mr. Moderator, yun po ang aking objection na nagtanong na po siya kung sino yung light na iyon. Hindi naman po Okay. yun ang topic namin. Ang topic namin dito, kung sino ang may mataas na paggalang, dapat, based doon sa mga ginamit ko, ipakita niya na mataas pa rin ang kanilang pagkilala at paggalang kay Jesus kahit na ginamit ko yung mga talata na yun. Hindi na dapat itanong kung sino ba yung light na yun. That's out of topic. Okay. Out of topic by counter ka, bro James? O ibahin mo na yung tanong mo? Apo. So, una-muna po, ang counter ko po, kaya ko po ginagamit ang mga talata ito sapagkat ito po ang kanyang mga batayan, pumapatungkol po doon sa pakta po namin.
na sino ang tunay na gumagalang kay Jesus, Islam or Christianity. Okay. Talata, ano po. So kaya nga po doon ko po siya sinusundan sapagkat ito naman po ay presentation pa lang, no? Wala pa po tayo sa rebuttal, Opo. Yun po ang aking po. Okay, so ganun talaga dito medyo pagka hindi talaga nasa topic sa palagay ng katunggaling mo ay wala sa topic, hindi talaga niya sasagutin yan, bro, no? So next question na tayo. Meron ka pang 5 minutes, bro. Okay. So tanong, okay. So ang batayan mo ba sa pagtaas ng paggalang kay Jesus ay bilang pagkilala sa kanya bilang isang anak ng Diyos at isa ring Diyos at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga turo? Yes, kasi nga pagkilala nga para tumaas ang iyong paggalang sa isang kinikilala, dapat alam mo ang kanyang katayuan. Sa inyo, ang katayuan ni Kristo, propeta lang. Bagkus, mas mataas pa nga si Muhammad sa inyo kaysa kay Kristo sa amin. Si Kristo ang pinakamataas sa lahat ng propeta. Sa inyo nga, nahigitan pa siya ni Muhammad So, kinakailangan alam natin kung ano ang katayuan ni Kristo para ganun din i-level natin ang ating Next question. paggalang at pagkilala sa kanya. Next question, bro. Okay, next question. Okay. Doon po sa kanyang sa katuruan ni Jesus ayon sa Biblia, ito po ay nasa 1 Kapitulo 17 versikulo 3 na itinuro niya na mayroong isang tunay na Diyos at siya ay sugo. Naniniwala ka pa doon o hindi? Mr. Moderator, again, the verse ay hindi pa nagamit. So, please stick to the rule, Mr. Moderator. Okay, so ganun talaga, no, bro James. Rule number 5 yan. Sa unang pagtatanong, kailangan lang unang nilatag doon ka lang babasa sa tanong, bro. So, next question, bro. Okay, next question. Okay. So, kung sinusunod ninyo o ginagalang ninyo si Jesus, sinusunod niyo ba ang kanyang mga turo na ayon sa Biblia? Yes or no? Yes, at sabi nga ng sabi nga sa Quran, sa chapter 5:47, hayaang humatol ang mga tao sa ebanghelyo. Kaya sinusunod namin yung mga hatol ng mga nasa ebanghelyo. Okay, objection po. Bakit? Okay. Pause the time. Objection, bro? Okay, ang tanong ko po ay ayon po sa katuruan ni Jesus sa Biblia, hindi po sa Quran. Opo, yun lamang pong objection. Counter objection, Mr. Moderator. Counter ka, bro? Yes, nag-affirm po ako na yes, Mr. Moderator. Regarding how I answered categorically first. Sabi ko yes. Okay. Gets ka na. Okay, so narinig naman ng moderator yung sagot, sinasagot ka naman, bro James, no? Kaya lang medyo nagdagdag lang siya according sa katuruan ng Quran. So, limit lang po yung pagsagot natin. Sasagot lang po tayo sa tanong. So sasagot ako ulit, Mr. Moderator, kasi naputol ako nag-object siya. Meron ka pang 5 minutes, dagdagan ko ng 1 minuto. So 6 minutes, bro. Kaya lang direct answer lang sa 5 seconds? about sa Bible. 5 seconds. Sorry. 5 seconds. Yeah. Okay, sige, wave ko na lang, Mr. Moderator. Sige. Okay, next question, bro James. Okay. Kung tunay na iginagalang ninyo si Jesus, okay. So, yun bang pamamaraan ni Jesus sa pagdarasal sa isang Diyos ay sinusunod niyo ba bilang paggalang, yes or no? Yes, kaya nga sabi sa Matthew 17:3, sabi ng Ama, makinig kayo sa kanya, siya ang kinalulugdan kong anak, pakinggan niyo siya. O, yan ang sinabi ng Diyos sa amin, no? Matthew 17:1-9. So, doon kami nakikinig kay Kristo. Next question. Okay. Mateo Kapitulo 26, versikulo 39, si Jesus nagdarasal sa paraang siya ay umuyuko, nagpapatira pa. Kung nagdarasal po ba kayo, ay katulad po ba ng pamamaraan ng pagdarasal ni Jesus? Yes or no? Well, hindi naman limitado doon sa pagpatira pa lang. May mga times nga kami nagpapatira pa din. Dahil kung titingnan mo rin sa Matthew 6:7, sabi niya, pag nanalangin kayo, pumasok kayo sa kwarto at huwag kayong magpakita at kausapin niyo ang Ama. So ang pagdarasal na turo ni Kristo, hindi isang paraan. Pwede kang magpatira pa, pwede kang pumasok sa kwarto, pwede kang pumasok sa templo. Yan ang pagdarasal na turo ni Kristo. Huwag mong i-single out ang Bible namin. Okay, follow-up question. Okay.
Ang pagdarasal po ba ay pwede sa bahay at pwede rin po ba sa templo? Of course po pwede kasi nga ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya nga Matthew 6:7, kapag nagdarasal kayo, huwag kayo pakitang tao, sabi ni Kristo. Pumasok kayo sa kwarto at kausapin nyo ang Ama na nakakarinig sa inyo. Yan ang turo ni Kristo. Hindi puro patira pa lang. Nagpapatira pa din kami. Yung mga pari namin tuwing nagpapatira pa yan. Mga pari namin, hindi mo lang nakita. Next question. Next bro. question. Yun. Objection mo na, Mr. Moderator. Objection mo na ako. Objection. No? Yes, kasi hindi na siya nakasintro, Mr. Moderator, sa topic. Nagtatanong na siya regarding sa Bible. Yung topic, Mr. Moderator, kung sino ang mas mataas ang paggalang sa amin. Doon siya sumentro. Okay. May counter ka ba, bro? James? Wala na po. Sige, next question. Bro. Okay, next question. So ang mga Muslim ba ay katulad ng pagdarasal ni Jesus sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 39, at ang mga Muslim din ba ay pag hindi sila umaabot doon sa adan, sa mosque, ay pwede silang dasal sa loob ng kanilang kwarto, at kung makadating at kung maabot naman ang adan, ay pwede silang pumasok sa kanilang mosque. Tama ba ako o mali? O, tama, sa bagay yan, parehas nga tayo. Sabi ko nga kaganina, mayroon tayong communalities. Pero pagdating sa pagkilala, ang layo nyo. Kayo hanggang tao lang sa inyo si Kristo, hanggang sugo lang. Sa amin, sukdulan hanggang pagka-Diyos. Kaya, wala talaga, big T talaga yung yung topic mo. Okay, pakiwib na po yung 49 seconds ko po. Okay. Alright. So, dyan po nagtatapos ang question and answer. Ala ka, patay. Mr. Moderator, wait lang. Sige. Sige, Mr. Moderator, patuloy tayo. Okay. Bro James? Wala. Hindi siya naka-co-host mo dyan doon. Pa-co-host mo si Brother James. Oo, hindi siya makaunang mic mo dyan doon. Okay, naririnig po ba ako? Dinig ka bro. Okay. Sige bro, pag ready ka na, yung time mo mag-start na bro. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sa paksapong ito mga kaibigan, no, so bago po natin i-rebut yung mga ni Brother John Ray, so maglalatag po muna tayo ng ating presentation kung paano po ba natin o sa paanong iginagalang ang isang dakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano po. So unang-una po, no, mga kapatid, bibigyan po natin sila ng 5 pong criteria po na ito po ay nagpapakita o paraan ng pagpapatunay namin sa Islam na kami talaga ay pinakamalapit sa pagsunod sa katuruan ni Jesus at bilang paggalang po sa Kanya. Okay, ito. Ang Islam po mga kapatid, no, unang-una po sa ating pong criteria, naniniwala at minamahal po namin si Jesus bilang sugo at propeta ng Allah. Isa pong paggalang yun mga kapatid. Ano? At ito po ay mismo nakabatay po sa amin pong aklat na ang Quran. Ito po ay matatagpuan po natin sa Surah An-Nisa sa chapter 4 verse 171 and Ali Imran chapter 3 verse 45, no? Na sinasabi sa direct po nitong malapit na kahulugan sa wikang Tagalog o angkan ng Israel, no? Angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabi sa inyong relihiyon sa pagkilala sa isang Mesiyas na anak ni Maria bilang sugo lamang ng Allah. So sinusunod namin yun bilang sugo lamang, no, mga kapatid. Okay, so ano bang punto natin sa sura po na yan, mga kaibigan? So ang punto natin po dyan, kami po sa Islam, no, mga kapatid, kaya nga po wajib o paradu
sa amin po na mahalin at paniwalaan si Jesus sapagkat isa po siya sa pang-anim ng haligi ng iman po ng Islam. Opo. So, maniwala sa lahat ng sugo ng Allah. So, mayroon po kaming pattern sa mga katuruan po, no? Sa mga katuruan ng mga propeta sapagkat mismo naman po sa Biblia, yun din naman po ang turo ni Jesus. No? Ito ay matatagpuan po natin sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18 na nagsasabi, huwag ninyong akalaing ako'y naparito upang pawalang bisa ang kautusan at turo ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang pawalang bisa, kundi upang ganapin at tuparin. Mawala man ang langit at lupa, ni isang udli tutuldok man lamang ng kaliit-liitang bahagi ng kautusan, ay hindi mawala ng bisa hanggat hindi maganap ang lahat ng bagay. So naniniwala kami doon. Kaya nga po, kami sa Islam, meron po kaming pattern, mga kaibigan. Kung ano yung katuruan ng mga propeta, yun po ang sinusunod namin. Kung paano po ang paraan nilang pagsamba, ganun po ang paraan namin pagsamba. Si Jesus, ganoon rin po siya kung magsamba, no? Mismo nga sa Biblia, Mateo Kapitulo 26, versikulo 39, yumuyo ko, nagpapatira pa. Ganon din po ang mga Muslim. No, yan po ay tunay na paggalang po. No? Ngayon, sa Islam kasi, pag hindi ka maniwala kay Jesus na Opo. Samantalang sa inyo, no, sa Christianity na nagmalabi sa pagkilala sa kanya. No? Sa Christianity po si Jesus ay ginawang Diyos. Oh, sa Islam hindi namin siya ibinababa bilang tao at hindi rin po namin siya itinataas bilang Diyos. Bagkus inilalagay lamang po namin siya sa tamang lugar. Sa anumang kapahayagan ng mga banal na kasulatan, doon po namin sa inilalagay kung ano ang kanyang katuruan, mga kaibigan. No po. Sa pangalawa po sa ating criteria, mga kaibigan, ang Islam, no, pinarangalan ang kanyang ina na si Maria, no? Ali Imran chapter 3 verse 42, no? At banggitin mo nang sabihin ng mga anghel, O Maria, katotohanang pinili ka ng Allah at pinadalisay ka. Kung mapapansin ninyo, ang paggalang namin sa kanyang ina, buong chapter po ng Quran, meron po si Birhing Maria. Sa Biblia ba, malimit lamang binanggit. Ngunit sa Quran, napakaraming beses binabanggit ang ina po ni Jesus. No po? So ano po bang punto natin dito, mga kaibigan, sa ating pangalawang criteria? Okay. Sa buong Quran, mga kaibigan, tandaan natin, maraming beses po binanggit si Birhing Maria, bagkus sa Biblia, bibihira lamang, meron lamang, no? Nabanggit doon. Sa Quran, sa buong Quran, ni isa man lamang sa mga verse o chapter ng Quran ay walang mababasa na minura si Birhing Maria o siya po ay pinahiya. Opo, sapagkat siya po ay pinarangalan po na pinakadalisay na babae sa buong sangkatahuan. Ganoon po namin siya ginagalang. Opo, sa pangatlo po sa ating criteria, opo, ang Islam itinatanggi ang mga bagay, no, na nakakababa sa dangal po ni Jesus o Isa alayhi salam, no? Sa Quran, no, chapter 4, verse 157 and 158. Sinabi ng Allah na ang mga Hudyo na nagyayabang o naghahambog sapagkat sabi nila napatay nila ang Mesiyas, ang sugo ng Allah, bagkus hindi siya napatay. Sapagkat itinaas siya ng Allah sa langit na buhay, mga kaibigan. No? So ano po bang punto natin dyan? No? Sa Islam, hindi pinatay at hindi pinako si Jesus, iniligtas siya ng Allah sapagkat mahal siya ng Allah. No po? Ngayon, sapagkat sa amin po sa Islam, isang napakalaking pambabastos po yan sa amin. Na sabihin ng isang sugo, ang isang dakilang sugo ng Allah ay sabihin mong pinatay, tinadyakan, dinuraan sa mukha
no po, at sasabing pinatay ng mga Hudyo. Isa pong pambabastos, napakalaking pambabastos po yan sa amin. Kaya nga po ang Islam ang naglilinis ng pangalan ni Jesus mula sa mga bintang, no, na siya raw ay isinumpa sa krus. Sinong nagsabi? Ang nagsabi mismo po, nasa talata po ng Biblia ninyo. Galacia Kapitulo 3, versikulo 17, siya po ay isinumpa sa krus. No po? Inirerespeto mo ba ang isang tao, mga kaibigan, na kung sasabihin mong pinatay siya ng isang kahiyahiyang kamatayan? Hindi po matatawag na yan po ay paggalang, mga kaibigan. Opo. Pangapat po sa ating kriteria, ang Islam sumusunod sa mga tunay na katuruan ni Jesus. Ali Imran, no? Nasa verse 50. Sabi ni Jesus, at ako ay naparito upang patutuhanan ang Torah ni Moises. Okay, unang-una dito, pagsamba sa iisang Diyos lamang, at yan din mismo ang sinabi niya, itinuro niya sa inyong Biblia, Marcos Kapitulo 12, versikulo 29. No? Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. So yan din mismo ang tauhid sa Islam. La ilaha illallah. Walang ibang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa nag-isang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang katuruan, no, Nisa. At yan po ay tunay na paggalang. Yan po ang basihan natin. Hindi po pagiging tunay na anak ng Diyos. Hindi po pagiging bugtong na anak. Hindi po pagiging another God in another creator. Pambihira. Opo. Okay. Pangalawa, pagdarasal, yumuyuko, at nagpapatira pa, sinusunod po namin yan, ha. Mateo 26, versikulo 39. Opo. Pangatlo, nag-aayuno si Jesus. Iba lamang sa pag-ayuno ni Jesus sapagkat siya ay walang patid na nag-ayuno sa 40 days and 40 nights. Opo. Ngayon, na mga kapatid, ang punto, kung mahal mo talaga si Jesus, bakit hindi ninyo susundin kung ano ang kanyang mga katuruan na naayon sa inyong Biblia? Bakit lumalagpas pa kayo roon? Kung yun nga ay tunay na paggalang ninyo. Ngayon, sino ngayon ang pinakamalapit ngayon sa tunay na paggalang? Ang pinakamalapit po sa lifestyle ni Isa alayhisalam ay walang iba kundi ang mga Muslim. Islam lamang po, mga kapatid, ang pinakamalapit po sa kanyang lifestyle. Opo. So, 9 seconds po. So, pwede na pong magtanong yung first affirmative po, no? Mr. Moderator. Huwag po na po yung ano. Yan, time. Yan, maraming salamat at napakagandang unang latag ng Muslim na si Brother James Antolan. Okay? Bro John Ray, ready ka na ba, bro? Yes, May Mr. 10 minutes Moderator. ka? Rinig ba ako, Mr. Pag- Moderator? Dinig ka. Loud and clear, bro. Yes. Yeah, bro. Unang tanong ko, Brother James, no, dahil sabi mo mayroon kang 5 criteria para ipakita sa amin ang paggalang ninyo kay Jesus, no? At ang ating tema ay sino ang may mataas na pagkilala o paggalang kay Panginoong Jesucristo. Sa unang criteria mo, sabi mo, minamahal nyo bilang sugo at propeta si Jesus, pero sugo lamang siya ni Allah, ayon sa Surah 4:1-71, no? So, ina-affirm mo ba na siya ay sugo lamang ni Allah at bilang propeta lang, yes or no? Yes. Okay. Sapagkat hindi lamang po sa Quran yan mababasa. Mismo po nasa Biblia ninyo, siya po mismo nagsabi ayon kay Juan. Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila na nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo ay yung sugo. Malinaw, mga kaibigan, sinusunod namin. Next question, please. Next question, please. Okay. Okay. Sa pananampalatayang Katoliko, si Panginoong Jesucristo ay hindi lang siya sugo, no? Hindi lamang siya propeta para sa amin. Siya ay anak ng Diyos or Diyos mismo. Sa tingin mo,
Sino ang may mataas na pagkilala at paggalang kay Jesus? Kaming mga Kristiyano na gumagalang sa Kanya bilang anak ng Diyos at bilang Diyos mismo? O kayo na tao lang o propeta? Sino sa tingin mo ang may mataas na paggalang kay Panginoong Kristo? Pagiging Diyos niya o pagiging tao lang? Sa tingin mo, sino? Kami o kayo? Okay, Islam po ang may mataas na paggalang. Islam. Bakit ko po sinasabi? Sapagkat sa buong Biblia, sa sandamakmak na bersyon ng Biblia, ay wala ka pong mababasa sa bibig ni Jesus o sa kanyang mga sulat o naipahayag na siya ay isa pang Diyos. Bagkus, hindi siya ang sabi. Kaya Next question. Islam po. Next question. Next Sabi question. mo, mas mataas ang pagkilala nyo kasi si Panginoon Kristo sa inyo ay tao. Sa amin, pagkilala namin sa Kanya, siya hindi tao lang, kundi Diyos din. Pero sabi mo, mas mataas ang pagkilala nyo. Ibig mo bang sabihin sa katuruan ng Islam, mas mataas ang kalidad ng tao kaysa Diyos? Yes or no? Okay. Sa katuroan, nakadepende po sa pinagbabatayan po. Objection, Mr. Moderator? Post, Objection. time. Yes, Objection po. according sa rule number 2, categorical question must be answered categorically. Mr. Moderator, ang tanong ko, kasi pinapili ko siya kaganina kung sino sa tingin niya ang may mataas na pagkilala at paggalang kay Kristo. Kasi sa kanila, sabi niya, gumagalang sila kay Kristo bilang tao at propeta, bagko sabi niya, sugo lamang. Sa atin, hindi lang siya sugo, hindi lang siya tao, hindi lang siya propeta, kundi kinikilala natin siya na Diyos. Tinanong ko sa Mr. Moderator, sino sa tingin mo ngayon ang may mataas na pagkilala at paggalang kay Kristo? Kami na gumagalang bilang Diyos din? O siya na hanggang tao lang, hanggang propeta lang? Sabi niya, mas mataas na yung paggalang nila. Kaya sinundan ko ng question, Mr. Moderator, ibig ba niyang sabihin, sa katuruan ng Islam, mas mataas ang antas ng tao kaysa antas ng Diyos, Mr. Moderator? Yes or no ang question? Categorical, no? Rule number 2, bro. Mayroong ang counter, bro, James? O sasagutin mo na categorical, then 20 seconds pagsagot? Okay. So, sasagutin ko po direct, no? Okay, So, so, sa categorical po, mas mataas po ang pagkilala sa isang tao lamang. Okay. Paliwanag. Bakit? Bakit mataas? Sapagkat yun ang tama. Yung pagka-Diyos lagpas sa hangganan sapagkat hindi naman niya itinuro eh. Kaya nga, mas mataas. So nakadepende nga sa libro na pinagbabatayan. Ha? Kung ipinahayag ni Jesus na ako at ang Ama ay isang next Diyos. question, bro. Next question. Salamat sa pagsagot na mas sa aral pala ng Islam, mas mataas ang pagkilala ng tao lamang kaysa Diyos. Question, ibig mo bang sabihin, ikaw bilang tao, mas mataas ka pa kay Allah? Brother James, yes or no? No. Hindi ako mataas. Kay Allah. Sapagkat, yun ang lumalang sa akin, sabi ko, nakadepende. Ha? Ngayon, bakit yung tanong mo sa akin kanina, sino ang mas mataas, pagka Diyos ni Jesus na pagkilala sa Kanya o yung paging tao? Mas mataas yung tao sapagkat hindi naman ipinahayag ni Jesus na siya ay Diyos, bagkus kayo lamang ang nag-invento niyan at ipinahayag ni Jesus na Next siya ay question, tao. bro. Next question. Yun ang pinakamataas sapagkat inilaan Next question na ha. Next question. Next question. Next question. Next question. Ngayon, saan mo nabasa sa Quran nyo na mas mataas ang antas ng tao kaysa Diyos? Saan sa Quran yan? Pakibigay ang talata para maniwala kami sa iyo na sa turo nyo, mas mataas nga ang antas ng tao kaysa Diyos. Saan sa Quran? Okay. Okay. Sa talata ng Quran, wala pong mababasa. Wala. Okay. Hop. Sumasagot ako. Yes. Okay. Okay. Ngayon, bakit wala sa Quran? Sapagkat, ang tanong mo kasi, napaka-strawman. Bakit? Gusto mong patutunayan na si Jesus ay Diyos. Ngayon, bakit ko sinasabi, mas mataas ang tao sa pagkilala kay Jesus kaysa sa kilala ng Next question, bro. Sapagkat, Next question. Next question. Yes, next question. Ngayon, sabi mo, si Kristo sa inyo ay pang-anim na haligi. Tama ba yung narinig ko? Yes or no? Yes, pang-anim po sa iman. Pang-anim, okay. Sa aming paniniwala, episode 2:20, si Kristo ang pundasyon, hindi siya pang-ilan sa haligi, siya yung pundasyon. Sa English, chief cornerstone. Actually sa 3:3 ng Hebrew, siya ay higit sa lahat, no? So, sino ang mas mataas ang pagkilala kay Kristo? Kayo na pang-anim lang o sa amin siya yung pinakauna? Sino sa tingin mo ang may mataas na pagkilala kay Kristo? Sa amin na siya yung pinaka-chief o sa inyo pang-anim? Sino? Sa amin o sa inyo? Okay, sa amin po.
Bakit? Sapagkat, no, yung sa iyo, pagkilala lamang, hindi nakabase sa paggalang. Ang topic, paggalang. No? Ngayon, bakit ko sinasabi mas mataas yan sa amin? Opo, no? Kasi nga po, wala namang ganun. Mas mayroon pang mas mataas sa kanya. Mayroon nga siyang pinagmulan na angkan. Sino ba yung pinakamataas sa Next kanya? question. Next question. Mas mataas. Next question. Okay, sabi mo, hindi namin ginagalang. Okay, ulitin ko ginagalang namin, no, ginagalang namin ang pagiging chief cornerstone ni Kristo. Episo 2:20. Ginagalang namin yan. Chief cornerstone siya yung batong panulukan. Siya yung pundasyon ng aming pananampalataya. Sa inyo, pang-anim lang. Sino sa tingin mo ang mas mataas? Yung pangulo o yung pang-anim lang? Sino sa tingin mo yung mataas? Okay, mas mataas ang pang-anim. Sapagkat, okay, mas mataas. Sapagkat, nailagay siya sa tamang katuruan. Okay? Yung sa inyo na sinasabi mo, na siya talaga yung corner, no? Kung babasahin ang Biblia, hindi naman siya talaga yung para sa inyong corner. Bakit hindi naman siya isinugo sa lahat ng mga nilalang? Kung hindi sa Israel lamang. Next question, bro. Okay. 24. Next question. Okay, ngayon, sabi mo, gumamit ka sa talatang Juan 1:17-18 na ganapin ang kasulatan. No, ganapin ang kasulatan. So, ginanap ba sa aming pananampalataya, ginanap ba namin, no, based sa kasulatan, ginanap ba namin ang pagkilala kay Panginoong Kristo bilang Diyos? Yes or no? No, hindi nyo ginanap. Bakit? Sapagkat lumagpas nga kayo eh. Wala nga siyang kapayagan na siya ay Diyos. No? Ang sinasabi niyang gaganapin niya, ang katuroan ng mga propeta at ang batas. Ang Torah ni Moises ang sinabi niya. Mali ka sa talatang binasa mo. Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18. Hindi po Mateo 1. Pambihira. Next question. Next question, bro. Okay, clarification kasi parang nalito ito si brother Mr. Moderator. Kasi ang tanong ko sa kanya, Mr. Moderator, kung ginanap ba namin according sa Ebanghelyo, no, na si Panginoong Kristo ay Diyos. Ginanap ba namin yan? Yes or no? Sabi niya, Mr. Moderator, no daw. So, ibig mo bang sabihin, hindi kami nananampalataya na si Kristo ay hindi Diyos, si Kristo ay Diyos? Hindi kami nananampalataya nun? Yes or no? Okay, no. Huh? No. Okay, no. Bakit ko nga sinasabi? Wala nang kapayagan si Jesucristo na ako ay Diyos. Kayo lang nga. okay. At wala nga siyang sinabi nga roon. Pambihira naman. Next Okay, question. next question. Okay, sabi mo walang kapahayagan si Kristo na siya ay Diyos. Okay, basahin ko, Mr. Moderator, sa premise, no? Sa Revelations 22 verse 12. Basahin ko muna, Mr. Moderator, at itanong ko sa kanya kasi sabi niya wala daw kapahayagan si Panginoong Kristo na siya ay Diyos. So basahin ko Revelations 22 verse 12. Ito po ating mababasa. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega. Question, claim ba ni Panginoong Kristo na siya ang Alpha at Omega? Yes or no? No. Sapagkat hindi naman siya sulat ng Revelation eh. Oo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Pause sa Ay, time. objection, Mr. Objection. Moderator. Sumasagot po ako. Teka lang, bro. Nauna Yes. si Bro John Ray. Mr. Moderator, hindi po ako nagtanong kung sino ang sumulat ng Revelation. No? Ang question ko kasi sabi niya wala dong sinabi si Jesus na siya ang Diyos. Ngayon binasahan ko siya, si Kristo mismo nagsabi, ulitin ko para marinig ng Mr. Moderator. Sabi niya, Revelations 22:12-13, sinabi ni Jesus, magandang balita Biblia version, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Ngayon, Mr. Moderator, narinig ba niya na sinabi ni Panginoong Kristo na siya ang Alpha at ang Omega? Narinig ba niya, Mr. Moderator? Yes or no? Okay. May counter ka, bro? Bro James? Sagutin ko na lang. Sagutin ko Sige, lang. counter mo na ba? Ang sagot ko sa categorical question is no. So bakit po? Ang tanong ko dyan, dumating na ba si Jesucristo? Napatunayan na ba na siya talaga ay Alpha at Omega? At isa pa, ang Alpha at Omega ay karugtong din
o ibang ano lamang doon sa John 1:1, no? Huwag kaming lukuhin. Hindi pa dumating si Jesucristo, kaya no ang sagot sa Next kategory. question, bro. Next Objection muna ako, Mr. Moderator. Objection. question. Objection, sige. No? Sir, Mr. Moderator. Oh, nag-objection pa nga. Counter agad. Teka lang, bro. Teka lang. Oh, Mr. Moderator, malinaw po yung tanong ko. No? Kasi sabi niya, walang binanggit si Jesus. Sabi niya yun eh. O wala daw binanggit si Jesus. Ngayon, binasa ko, Mr. Moderator, na may binanggit. Binangalanan pa ang Okay, kanyang okay. pangalan, Jesus, Mr. Moderator. Pinangalanan pa na si Jesus mismo ang nagbanggit sa kanyang titulo bilang Alpha and Omega. Tapos tinanong ko siya kung narinig ba niya ang sinabi ni Jesus, Mr. Moderator, na ako ang Alpha at ang Omega. Ang sagot niya, no daw. Pero nagpaano siya, Mr. Moderator, nagpatutsada siya na hindi naman napatunayan na siya yung Alpha at Omega kasi hindi siya bumalik. Hindi naman yun ang issue, Mr. Moderator, kung kailan siya babalik. Ang Okay. issue, kung may narinig ba siya, sinabi ni Jesus, siya ang Alpha at Omega. Yun ang question, Mr. Moderator. May counter ka, bro? Okay. Ang counter ko po, Mr. Moderator, di ba po kanina, sabi niyo po, rules po dito, na kung ano yung sagot ng kabila ay irirespeto o hindi pwedeng ipilit. Tama po ba ako, Mr. Moderator, sa narinig ko kanina? Kung naayon sa sagot. Teka lang. Kasi ang sinasabi ko kanina, bro, hindi natin pwedeng piliting sumagot yung tinatanong mo kung para sa kanya ay hindi nararapat sagutin, bro. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Pero wala po akong sinabing yung sinasabi niyo na hindi natin tatanggapin niya. Kung hindi man tanggap ng sagot, kayo na pong bahala kung tatanggapin niya o hindi ang sagot, bro. So, kasi ang tanong niya, yes or no lang kung may narinig ka. Kaya lang, sinasagot mo kasi, bro, no. Parang narinig mo, pero gusto mong patunayan na siya ang Alpha Omega. So, parang out of topic yung sagot mo dun sa tanong niya, bro. Kasi pag sinabi mong narinig niya o no, wala kang narinig. Or wala kang nabasa. So ganun doon. Paki-refresh ng tanong, bro, John Ray, tapos tanong natin kung sasagutin. Yes, Mr. Moderator. Kasi kung- tahasan yung sinabi ka kanina. Wala namang binanggit. Teka lang, bro. Yes, bro. Pero hindi natin mapipilit sa mapasagot si Bro James, no? Kung hindi niya sasagutin niya Okay, kasi sige. karapatan niya hindi sumagot, bro. Sige, So, sige. paki-refresh ng sagot, tanong, tapos ipasagot natin siya. Sige, 30 seconds. mag-change na lang ako ng question, Mr. Moderator. Sige, bro. Oh, kasi ito ang question, ang pinagdidebatihan kasi, Mr. Moderator, about sino ang may mataas na pagalang. Okay? So sa pangatlo niyang criteria, binanggit niya si Inang Bering Maria. Dapat hindi ka kasali si Inang Bering Maria dito. Pero sabi niya, pinarangalan daw nila si Maria bilang ina. According sa Surah 3:42. At sabi, walang mabasa na minura daw si Maria. May nabasa ka ba sa Biblia na minura si Mother Mary James? May nabasa ka? Wala. Minura. Okay, meron. Mismo anak ng si Jesus nagsabi. Oh. Na yung tawagin niyang kanyang ina ng ginang, yun ba'y pagalang o kabastusan ng isang anak? Objection, Mr. Moderator. Pause the time. Objection, bro. Ang tanong ko sa kanya, saan niya nabasa minura, hindi yung tinawag na pagtawag na ginang. Kasi kung tatawagin ko yung nanay niya na ginang, hindi yun pangmura. Respeto yun, Mr. Moderator. Lalong-lalo na sa Jewish culture, ang pagtawag na ginang is mataas na pagalang yan. Kaya ang question ko, bisa sinabi niya, minura daw si Maria sa Bible. So saan niya nabasa na minura? Yung pagtawag na ginang, hindi yan pagmura, Mr. Moderator. Alam niya yan. So, out of topic na tayo dito sa panay bagong topic yan, yung paggalang kay Mama Mary. Ganito, no? Bro Binanggit James, niya kasi niya dito, Mr. Moderator. Tapos, meron kasi siyang nasabi na minura si Maria sa Bible. Kaya i-clarify natin to kung meron ba talaga. Kasi bilang moderator, kailangan kong i-moderate kayo sa tanong at saka sa sagutan, no? So, kung sasagutin mo, Bro James, minura talaga para sa Roman Catholic na si Bro John Ray, hindi para sa kanya hindi pagmumura yon. Kung para sa iyo pagmumura yon, panay bagong topic na naman yan. So next question, bro. Okay, next question na lang ako kasi out of topic nga kasi itong Maria, siya kasi nagsalin ng Maria, sinundan ko lang. Sabi naman niya, sige, tanong, bro, tanong. sige, next question dito sa number 3 na criteria. Sabi niya, tinatanggi ang mga bagay na nagpapababa kay Kristo tulad ng pinatay si Kristo. No? Surah 4:1-57. Sa Quran nyo kasi hindi pinatay. Pero based sa Quran nyo, bro,
based sa Quran nyo, ang mga propeta ni Allah pinagpapatay ba ng mga Hudyo? Yes or no? Okay. Ang mga propeta, pinagpapatay ng mga Hudyo, gayon din sa Biblia. Sinabi mismo Objection, ni Jesus Mr. sa Moderator. Objection. objection po, Inuulit sir. lang niya Po, yung sir. sinabi ko, Mr. Moderator. Para siyang bata sumusunod sa sinasabi ko. Question ko categorical. Based sa Quran, ang mga propeta ni Allah pinagpapatay ba ng mga Hudyo? Yes or no? Okay. May counter ka ba, bro? Sasagutan mo na ng yes or no? 20 seconds ka. Sagutin mo ng categorical, then 20 seconds, bro, James. Okay. Pa-counter po muna. Ask your counter, bro. Tanong kasi po niya, Mr. Moderator, parang tanong ng bata, opo. Categorical Kaya yun. alam Ano ko tanong ng naman po bata? natin- Categorical po yun, Mr. Moderator. Naka-counter po ako. Teka lang, bro. Bro, James. So, bigyan natin na siya pagkakataon ng si bro James magsalita. Bro, John Rita, bigyan natin. Okay. Sige, bro. Okay. Bro Okay. James. Unang-una, kahit sa Biblia, sinabi ni Jesus na pinagpapatay ng mga Hudyo ang mga propeta. Nasa talata ng Mateo yan. Okay? So sa Quran pa kaya, no? Kaya nga paulit-ulit na nagpadala ang Allah ng mga sugo kasi nga yung mga ano lang pinagpapatay. Ngunit ang issue dito, hindi mga propeta. Ang issue dito, si Jesus. Bakit ka Okay. pumupunta sa mga propeta? Okay, Si so Jesus ang pag-usapan natin. sasagutin mo ba ng categorical o next question ka na? No, hindi ko sasagutin kasi nga ang paksa po dito, only Jesus Christ lamang po. Hindi po yung mga propeta na Okay, pinagpapatay. Okay, Okay po. so valid naman yung counter mo, bro. Kasi propeta na tayo pupunta. Next question na, bro. No, Mr. Bro, Moderator, I think John my Rita. question is valid kasi si Kristo, isa sa propeta nila. Sabi nga niya, propeta lang eh. Isa si Kristo sa propeta. Sa sura kasi nila, 261, 247, 261, pinagpapatay ng mga walang karapatan ang mga propeta. Isa si Kristo sa propeta eh. Hindi naman nakalagay doon sa 61 na hindi kasali si Kristo eh. So specifically kay teka lang bro. Isang counter lang, isang wait lang, bro. Moderator's time. Moderator's time. Time check. 1 minute 37 tayo, moderator's time. Okay. Paki-rephrase ng tanong, Bro John Reed. Yes. Sasagutin ni Kasi Bro. dinideny Paki-rephrase. kasi nila na napatay talaga si Kristo. No, bilang paggalang daw. Sa kanila ginagalang lang si Kristo kasi daw hindi napatay. Oh, sa amin naman yung pagkamatay ni Kristo ipagtubos yun sa atin eh. So mas grabe yung paggalang natin, pero kinaklaro natin dito, bakit sa kanilang Quran sinabi naman sa 61 eh. Surah 2. Brother John, Kaya nga Yung sa tanong Surah mo- 261 nga sinabi ba ng Quran nyo na ang mga propeta ni Allah pinagpapatay ng Hudyo? Sinabi ba yes or no? Categorical yung question ko. Yes or no Okay, lang. so categorical yes or no, bro? Bro okay, James. Mr. Moderator. Ayos Okay. sumagot. Okay. Ang paksa po dito, sino ang tunay na gumagalang kay Jesus? Only Jesus Christ. Hindi po dito ang tanong yung mga propetang ibang Counter namatay. objection, Mr. Moderator. Okay. Okay. Hmm. Counter Brother John objection. Ray, konting respeto, Brother John Ray. Yes, bro. Okay. Teka lang. Counter mo, bro. Counter, bro. Yes, Okay. arguments niya kasi Ang kagani. tanong po, Uy, ako pong nag-counter po. ay ikaw Ako ba? pong, Sige. objection. Okay. Brother John Ray, di ba, Brother John Ray? Ha? Okay. Dapat ang tanong mo, kung totoo nga ba na mababasa sa Quran na si Jesus Christ hindi napatay, hindi yung mga ibang mga propeta pinagbabanggit mo. Objection, Mr. Wala Moderator. tayo dun sa mga propeta eh. Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Counter. Time check tayo lang. Time check lang tayo. 1 Minute. minute and 37. So, Yes. okay, so Counter, Mr. Moderator. Nag-counter na siya, bro. Isang objection tsaka isang Sige. counter lang, bro. Okay. Ruling na tayo, no? Ruling na tayo. Ganito, no? Yung tatanong mo, kahit anong gawin natin, hindi natin pwedeng pilitin ng pasagutin siya, bro. Kung sa palagay niya ay out of topic yan, wala tayong magagawa dyan, bro. Hindi natin siya pwedeng iporsahin. So, pwede bang ibahin mo na lang yung tanong, bro, John Ray? Kasi, ganun din kanina, hindi ka rin niya pinilit at hindi na rin namin mapipilit ang pagsagot. Para sa kanya. Okay. Okay. Dahil Next dinideny question, niya, Mr. Moderator, dinideny niya yung kamatayan ni Panginoong Jesucristo. Kasi sa Quran kasi nila, hindi daw namatay. Kahit sinabi naman sa Quran nila na namatay ang mga propeta ni Allah. No? Surah 261. Ngayon, dito sa Surah 355, Surah 547, sinabi ng Quran niyo, bro, na hayaan ang mga tao sa ebanghelyo na humatol.
ang mga tao sa Ebanghelyo hayaang humatol. Ang mga tao sa Ebanghelyo, bro, nagsabi na patay si Kristo. Question, tama ba ang Quran yon na hayaang humatol ang mga tao sa Ebanghelyo? Yes or no? Okay, tama po ang Quran. At Okay. ikaw ang mali. Bakit? Okay. Sapagkat wala ka namang mababasa na hayaan ng mga tao sa Ebanghelyo na humatol na patayin si Jesus. Ikaw lang gumagawa niyan. Kaya tamang Quran, mali ikaw. Next question. Okay, maraming salamat dahil tama pala ang Quran yon na humatol ang mga tao sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ba namatay ang Kristo ipinako sa krus? Yes or no? Okay, no. Hindi po namatay. Maraming mga kapayagan nagpapakita at nagpapahiwatig na siya hindi namatay. Nakadepende yan sa karunungan kung hindi ka kapos. Next question. Oh, sabi mo hindi namatay Last sa question, bro. Ebanghelyo. Kung mabasa ko ba na, namatay si Kristo sa Ebanghelyo, aminin mong nagsisinungaling ka? Yes or no? Okay, no. Hindi ko aminin sapagkat meron din akong isisitas na talata ng Biblia na kumukontra doon sa babasahin mo. Windang nga eh. Next question. Okay, Mr. Moderator, objection mo na, Mr. Moderator. Playing last game siya eh. Objection. Oh, nagpi-playing safe kasi siya, Mr. Moderator. Sabi niya wala daw sinabi sa Biblia na namatay si Kristo. Ngayon sabi ko babasahin ko na namatay siya sa krus. Aaminin ba niya na nagsisinungaling siya, Mr. Moderator? Yan po ang kakalaruhin muna natin to. Kasi sabi niya wala daw sinabi, walang nabasa kung babasahin ko nga Mr. Moderator. Okay. Pa-counter. Pa-counter. Okay. Sige, counter ka, bro. Ang sagot ko po kanina sa categorical question, bakit ka pa nag-object? Sinagot ko naman sabi ko no. Bakit? May mababasa ka nga sa Biblia na ipinako siya sa krus. Bagkus, meron namang ibang talata na nagsasabi, meron hindi pala. siya napatay. So kaya nga sabi ko, sisitasin ko. Basahin mo mamaya, sisitasin ko. Okay? Okay. Sige. Okay, meron Okay, pala. sige. Okay, next question. Okay. Dahil Last question. meron palang binanggit sa Bible pala na pinatay at napako siya sa cross. So, ibig mong sabihin, nagsinungaling ka kanina na walang sinabi sa Bible na siya ay namatay at napako. Nagsinungaling ka? Yes or no? No, hindi ako sinungaling. Sabi ko nga, basahin mo at sisitasin ko. Okay, Ah? Kasi nga time. magkamundangan dyan. Time na. Ayan.